Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin na misteryo Pascual ng ating Panginoon. Ano nga yung misteryo Pascual? Ang kamatayan, ang pagpakasakit, ang kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. The passion, death, and resurrection of Christ is what we call the Paschal Mystery. At bakit pinaghahandaan natin itong misteryo Pascual? Bakit pinaghahandaan natin itong pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon? Dahil muli, dito niya ipinapahayag ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Paalalahanan tayo muli na tayo ay iniibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo lang kung minsan ang nakakalimot sa Kanya. Tayo lang kung minsan ang parang lumalamig ang pagmamahal sa Kanya. Subalit siya ay talagang lubos ang Kanyang pagmamahal. At upang maging makahulugan ang pagdiriwang ng pag-ibig na ito, binibigyan tayo ng 40 araw na paghahanda. Sino nga ba ang hindi dapat maghanda na hindi biro-biro ang pagpapahayag ng pag-ibig na ito? Hindi biro ang magpasan ng mabigat na krus. Hindi biro ang madapa ng ilang beses paulit-ulit dahil sa sobrang pagod, sa sobrang bigat na pagdadala ng krus. Sino ang maganda na bumubuhos ang dugo mula sa ulo ni Jesus dahil sa koronang tinik na ipinatong sa kanyang mga ulo? Sino ang hindi dapat maganda na hindi biro ang ipako ka sa krus at sugatan ng bangkaw ang iyong tagiliran? Sino ang hindi dapat maganda na hindi biro ang nakabayubay sa krus at sumisigaw ng kanyang katapusang huling wika? Yan ang pagmamahal sa atin ni Jesus na dapat nating paghandaan. Dahil ang pagmamahal na iyan ay muli nating sariwain at panibaguhin sa ating buhay. Yan ang narinig natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao pagkatapos ng malaking baha. Sabi niya, hindi na muling mangyari. Kapag merong makita kayong bahaghari, yan ay magpaalaala sa inyo na hindi ko muling gagawin ang nangyaring iyon. Nakipagtipan ang Diyos. Ganon din kapag nakita natin ang krus na iyan, maalaala natin ang pakikipagtipan sa atin ng Panginoon. Nang krus na iyan ay parang nagsasabi sa atin, mahal na mahal ko kayo. Iniibig ko kayo, lubos na lubos ang aking pagmamahal sa inyo. Ibig sabihin ng krus na iyan ay tanda ng pakikipagtipan ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal at kung paano niya tayo inibig. Hindi lang yan inilagay na dekorasyon, kundi
inilagay dyan sa ating harapan upang sa tuwing tayo ay papasok ng ating simbahan, ay kaagad-agad natin siyang makita at nagpaalaala ng kanyang pakikipagtipan sa atin na tayo ay kanyang minamahal at iniibig. At ang pakikipagtipan na ito ay muli nating sariwain. We will renew this covenant with Jesus. At bago tayo makipag-renew nitong ating covenant, nitong ating tipan sa Diyos, binibigyan tayo ng 40 days na preparation. Parang katulad din namin sa aming mga pari, before kami mag-renew, no? May mga recollection na ginagawa, inihahanda bago makipagtipan muli. Di ba? Kahit yung mga ikinakasal, halimbawa, yung 25th anniversary nila, before sila mag-renew, di ba? Mayroon kayong mga paghahanda na ginagawa. At ganun din ang pagpapanibago natin ng ating pakikipagtipan sa pag-ibig ng Diyos. Binibigyan tayo ng 40 days preparation. Ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda bago makipagtipan muli sa pag-ibig ng Panginoon. At anong mga paghahanda ang dapat nating gawin? Noong Miyerkules ng Abo, ang unang araw ng panahon ng Kwaresma, mayroon ng mga itinuturo sa atin na mga paghahanda. At sabi sa atin, kapag gumawa ka ng kabutihan, sana ito ay hindi pakitang tao lamang. Kapag ikaw ay manalangin, huwag mo nang ipagsasabi pa sa iba. Kapag ikaw ay naglilimos, kahit yung matalik mong kaibigan ay huwag mong sabihan. At kapag ikaw ay nag-aayuno, ayusin mo ang iyong mukha na hindi mapansin na ikaw ay nag-aayuno. Ibig sabihin, nitong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na tayo ay gumawa ng kabutihan mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Pagtulong sa kapwa, taimtim na manalangin, at pagsasakripisyo, bahagi ng ating mga paghahanda. At sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus, pagkatapos ng kanyang biniyag, ay dinala ng Espiritu sa ilang. At sa loob ng 40 araw, siya ay tinukso ni Satanas. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, hindi natin narinig kung anong uri ng mga pagtutukso ang ginawa ni Satanas kay Jesus. Basta tinukso lang siya, sabi ni Marcos. Pero sa Ebanghelyo ni San Mateo, 3 beses siyang tinukso ni Satanas. At anang tukso ay tungkol sa kapangyarihan. Sabi niya, kung ikaw nga ang Diyos, gawin mo ang batong ito na maging tinapay. Tapos, tukso tungkol sa kayamanan. Sabi niya, nakita mo itong kaharian na ito? Kapag sambahin mo ako, ang lahat ng ito ay aking ibibigay. At tukso ng katanyagan. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, sasaluin ka ng mga anghel, iingatan ka ng mga anghel. Kaya lumukso ka mula sa itaas na ito at sasaluin ka ng mga anghel. Sabi ni Jesus, huwag mong subukan ang iyong Panginoon. 3 tukso tungkol sa kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan. At natapos na ba ang tukso kay Jesus? Hindi. Nung siya'y nananalangin sa tanaman ng Getsemani, tinukso siya uli ni Satanas.
Natapos pa ba ang tukso? Hindi. Hindi pala natatapos ang mga tukso. At nadaig ba si Jesus ng mga tukso? Hindi siya nadaig. Bakit hindi siya nadaig? Dahil malalim ang kaniyang pundasyon ng kaniyang ugnayan sa Diyos. At ano ang nagpalalim ng kaniyang ugnayan sa Diyos? Ang kaniyang pananalangin. Palagi kasi siyang nananalangin, kaya lumalalim ang kanyang relationship sa Diyos. At dahil malalim ang kanyang relationship sa Diyos, kahit anong tukso ang dumating sa kanyang buhay, ay hindi siya nadaig ng mga ito. Mga kapatid, tayo rin, hindi din tinatantanan ni Satanas. Pagkagising natin sa umaga, andyan siya kaagad. Di ba? Punta na tayo sana sa simbahan. Sabi ni Satanas, tingnan mo ang labahin mo, ang dami-dami. Tingnan mo yung mga responsibilidad mo at gawain mo sa bahay. Hindi pa nahugasan ng pinggan. Mamaya ka ng hapon magsimba. Mamaya na. Tapos pagpunta natin ng simbahan, naglalakad tayo, nakita natin yung kagalit natin. Ang kasamaan ng ating loob. Kuminsan sinasabi natin, sa lahat ng aking makikita, bakit siya ang aking nakita? Papunta pa naman ako ng simbahan. Tapos kahit sa loob ng simbahan, mayroong nangungulit pa rin sa atin. Tututut, tututut, tututut. Dami talagang pamamaraan si Satanas. At alam po ninyo kung ano ang unang inaatake ni Satanas? Ang ating pamilya. Kasi kapag merong problema sa isang miyembro ng ating pamilya, sira-sira na tayo. Kahit yung ating buhay pananampalataya ay talagang kung minsan ay nawawala. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, talagang ipinapakita niya sa atin upang hindi tayo madaig ng mga tukso sa buhay, ay kailangan palaging manalangin. Taimtim na manalangin. Huwag na huwag kalimutan ang Diyos. Ano man ang mangyari sa ating buhay, kapit ng mahigpit sa Panginoon. Kapit ng mahigpit sa ating pananampalataya. At palaging manalangin ng mataimtim. At sa katapusang bahagi ng ating ebanghelyo, tayo rin ay pinalalahanan kung ano pa ang dapat nating gawin. Bahagi ng ating paghahanda. Sabi ng ating ebanghelyo, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong makasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Kailan ninyo huling narinig ang salitang pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita? Very good. Noong Ash Wednesday. Sinabihan tayo, di ba, habang pinapahid yung abo sa ating noo, magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. Ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabalik loob. Panahon ng pangungumpisal, pagtitika, pagsisisi, at pangungumpisal sa ating makasalanan. Pero hindi tayo natatapos sa pangumpisal, ha? Sana mayroong pagsusumikap na yung mga ikinumpisal natin ay huwag na nating uulitin uli upang maging totoo ang ating pagsusumikap na pagbabagong buhay. Dahil pagsisisi plus pagtalikod sa kasalanan equals pagbagong buhay, patbagong puso. Mga minamahal na kapatid, ang dami na. Daming pinapagawa sa atin nitong panahon ng Kwaresma.
before tayo mag-renew ng ating covenant sa pag-ibig ng Diyos. Bago tayo makipagtipan muli sa pag-ibig ng Diyos, ay binibigyan tayo ng 40 araw na paghahanda. At tinuturuan din tayo kung ano ang dapat nating gawin, bahagi ng ating paghahanda. Pumili lang tayo kung saan dito. Paggawa ng kabutihan mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Taimtim na manalangin upang hindi madaig na mga pagsubok at tukso. Pagpapanata na may pagsasakripisyo, pakikiisa natin sa pagsasakripisyo ni Jesus sa pamagitan ng ating pag-aayon. Pagtulong sa ating mga kapwa, lalo't lalo na higit sa manangailangan. Pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi at pagtalikod sa makasalanan upang maging ganap ang pagbabago. Sana pagsumikapan natin na gawin ang mga ito, mga paghahanda upang maging makahulugan ang muling pakikipagtipan natin sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin na mahal tayo ng Diyos. Sana i-renew natin ang ating pakipagtipan sa pag-ibig na ito. At bago tayo mag-renewal, sana naihanda natin ang ating mga sarili upang maging makahulugan ang pakipagtipan sa pag-ibig na ito. Amen.